Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto po. Etong si Pinky talaga, talagang hindi natin maitatago, no? Kitang-kita naman talaga may kinatatakutan to na isang tao lang o dalawa, di ba? Alam naman natin kung sino yun eh. Yeah? Etong si Romualdez at si Junior, no? Alam mo, kung talagang ikaw, na patas ka na mag-imbestiga at nilagay ka dyan, pinagkatiwalaan ka. Actually, hindi naman siya pinagkatiwalaan ng taong bayan sa Blue Ribbon eh. Oh, pansin nyo, yung unang, di ba, election 2025, itong May, sino unang nagpresenta na gusto maging Blue Ribbon? Ha? Di ba si Senator Rodante Marcoleta? Nangangampanya pa lang siya, sabi niya, pag ako naging Senate Blue Ribbon, iimbestigahan ko mga ganyan. Kumaga, umpisa pa lang, alam na ni Senator Marcoleta yung mga dapat niyang gawin. At yung taong bayan, kitang-kita mo, isa sa mga dahilan ba't siya binoto, dahil stricto siya pagdating sa mga ganyan at talagang gusto ng taong bayan. Wala ako nakita na bihira, siguro yung mga bumoto lang kay Lacson, na siya ang gusto maging Blue Ribbon. Di ba? Kaya ibig sabihin, walang may gusto sa kanya, kundi sarili lang nila, nilukluk nila sarili nila eh. Di ba? Nagpalit ng liderato, itong si Boy Tago, saka si ito pangalan itong matandang to, nakalimutan ko. Ito si School Bukol, ha? Nakalimutan ko pangalan ito eh. School Bukol na lang, mas maganda. Ha? Kayo nagpalit ng liderato, pinalitan nyo, nilukluk nyo sarili nyo. Ha? Ngayon, ayaw ng taong bayan sa inyo, pinipilit nyo. Wala kayong pakialam kasi last term na kayo, wala na kayong pakialam kahit di kayo manalo susunod kasi nakibobodi na kayo matatakbo. Kaya eto, wala na kayong pakialam kahit magaya taong bayan sa inyo na ayaw sa inyo dyan. Pero sa kapalit ng ayaw sa kanila dyan, syempre, ando doon yung syempre mapagtatakpan nila yung sila Tambaloslo, sila Junior, mapagtatakpan nila yung mga paparating na investigasyon patungo sa kanila. Yeah? Kaya itong file na to, na hawak ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, ayaw na ayaw ni Lacson na makarating sa kanya. Ni basahin niya ayaw eh. Ano katunayan? Ito, pakinggan nyo pakinggan nyo ang sinasabi ng Lacson na to Chip to pakinggan nyo. Binasa niyo po ba yung minority report at may maitutulong ba ito sa magiging committee report ninyo? Wala, hindi ko binabasa. Oh, wala, hindi ko binabasa. 'Di ba? Senador ka. 'Di ba? Saan mo nakuha yung katwiran na yun? Ba't di mo binabasa? Ha? Alam mo ba, hindi mo karapatan na hindi basahin yan. Alam mo sino may karapatan na basahin mo yan? Mga Pilipino kami, karapatan mo yan. Inuutusan ka namin, basahin mo yan. Isolve mo yan. Ang mahirap sa'yo, gusto mo, kayo lang pakinggan eh. Gusto ng mga to, sila lang pakikinggan. Pakinggan nyo naman yung taong bayan oh. Pakinggan nyo naman si Senator Marcoleta oh. Pakinggan nyo naman yung ibang senador oh. Bakit? Ikaw lang ba senador dyan, Pinky? Ikaw lang ba senador dyan? Mga kababayan, sagot niya. Ito lang ba dalawang senador dito? At dapat ito lang pakinggan? Yung mga majority? Ha? Kami rin, pakinggan mo rin kami. Ano yung pakikinig mo? Yung idea ni Marcoleta na gusto rin namin. Dapat, basahin mo, hindi niya daw binasa, hindi niya daw, tuloy niya natin? So, Rafi, respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee? Sir, yung dokumento nagsisimbolize ng disrespect, nagsisimbolize lang yun ng disrespect yung dokumento. Halimbawa, yung dokumento galing sa magnanakaw. Wala na bang karapatan yung dokumento, basahin natin, makita namin, malaman namin, imbestigahan nyo, porket galing sa magnanakaw? Ganun ba yon? Wala palang respeto, kaya pala, ang paniniwala ng mga to, ang paniniwala ng loyalista, na si Libiste, hindi daw totoo yung Cabral files kasi inagaw lang daw niya kay Cabral. So, ibig sabihin, kahit gaano pala katotoo yung laman ng dokumento, kapag galing nyo sa masamang paraan, hindi na paniniwalaan. Yan ang paniniwala ng mga to. Yan ang paniniwala na gustong lumusot na ilabas o ayaw mapunta doon sa mastermind. Di ba kaya sila? Yung Cabral files, biro mo, nakipag-agawan yan. Kay Cabral yung buhay pa. May CCTV-an niya. Kaya walang kwenta yan. Hindi yan totoo yung hawak niya. Ba? Saan mo sa balitaan yun? Porkit nakipag-agawan ng file kay Cabral, si Libiste, hindi yan totoo yung file hawak? Ano ka? Ano yung mag-iiba bigla yung files na hawak niya? Hindi ganun yun, Lacson. Di ba? Yung sinasabi mo ngayon na disrespect yung dokumento na yan, ibig sabihin nun, disrespect yung ginawa, pero yung dokumento hindi. Kapag nadama yung dokumento, ibig ko pala sabihin, halimbawa, yung birth certificate ko totoo naman, no?
Kapag ba yun ay disrespect, pag pinasa ko sa'yo, hindi na totoo yun? Ganun ang paniniwala niya eh. Yun hindi niya paniniwala yun. Yun ang gusto niyang palitawin. Di ho ba? At saka sa entire Senate as an institution. Kasi wala sa rules namin eh. Sir, hindi wala sa rules. Kung ikaw, dinidisrespect ka, dapat ginagalang mo din yung gusto nila. Hirap sa'yo eh. Yung nga, paki-elaborate nga po, bakit po itong pababastos on your... O, tamo hindi maintindihan ng reporter, no? Sinabi na ni Pinky, pinaulit pa ng reporter, ibig sabihin hindi maunawaan ng reporter, eh. Ya? Hindi niya magets eh. Na ano, bakit? Bakit yung dokumento? Ano to? Ano ba yung dokumento? Inimbento lang ba? Parang kahit inimbento yan, palagay natin inimbento yung dokumento na yan, no? Irespeto mo yan kasi sa senador yan. Ano ba problema, may Ping? Ano ba problema mo? Bakit ba ayaw mong basahin niya? Ayaw mong ano yung kay Senator Marcoleta? Ito, yung mga dokumentong to, yung ganito. Alam nyo na kung ano ito. Di ba? At ayaw mo ba ano yun yan? Bakit let me preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, isa lang ang Blue Ribbon Committee na may 70 members. O, isa lang. Tama yan, tama yan. Hindi 9. Plus 17 members, hindi 9. tatlong ex officio, so bali 20. So ang signatures na kailangan dyan, at least 11, para ito ma-report out sa floor. Pag nasa floor, i-report out ko, magkakanong interpellation. Sir, alam mo, maling katwiran yan eh. Hindi yan panahon na para sundin mo yan eh. Alam mo bakit? Paano pala kung ibang senador sangkot dyan? Ha? Ayaw payagan yung isang bagay. Alam mo ba, 20 pala kayo dyan, no? 70 nang nasa Blue Ribbon na member. Ha? Paano pala mahigit kalahati ayaw dyan? Ha? Paano na? Unfair naman, sir. Sir, alam mo, sir, ganito ah. Ito, sir, kung talagang matalino ka, may utak ka, palagay natin may interparliamentary si Romualdez. Okay, granted. May immunity. Palagay natin yung sinasabi mo, kailangan igalang yung Blue Ribbon. Okay, sige, granted. Nasa batas lahat yan, nasa rules, di ba? Gusto mo by rules, no? Pero ano ba mahalaga? Yung sigaw ng taong bayan na transparency for better democracy, hindi lang iglesia ang sumigaw niyan. Halos lahat, si Marcos yan ang gusto. Ha? Pumayag kayo mga nakaraan, transparency. Yung rules na yan, pwede bang medyo hindi mo naman lalabagin o isasantabi mo lang para mapagbigyan yung gusto ng minority at maimbitahan si Romualdez, hindi ba pwedeng gawin yun para sa taong bayan? Ha? Ang alam ko, hindi pwedeng, gusto ng taong bayan, papabayin si BBM. Hindi na pagbigyan ng, impeachment, nag-approve. Okay yon, sige, granted. Pero parehas nagkasundo, taong bayan, gusto ng transparency, gusto rin ng administrasyon ng transparency. Tapos ikaw ayaw, ha? Naililigaw mo yata kami, Lacson. Ha? Bakit di ka nakakaintindi sa taong bayan na gusto transparency? Hindi transparency ang ginagawa mo. Ang transparency, lahat mapagbibigyan. Transparent niya eh. Naiintindihan mo ba meaning yan? Hindi yung ikaw lang ang pakikinggan. Pakikinggan din sila Rodante Marcoleta at sila Amy Marcos. Hindi ho ba? At pagkatapos, papasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto nilang input. O isama doon sa final committee report na i-adapt sa plenaryo. Matagal na silang mga legislators, maski sa House, ganyan din naman ang procedure na sinusunod. Bakit hindi nila sundin? Bakit kailan pangunahan nila yung nag-iisang Blue Ribbon Committee? Nag-iisang Blue Ribbon Committee, pero iniwan mo nakaraan, ngayon ka lang bumalik. Wag nga kami, sir. Masyado ka mapagpaimbabaw, sir. Wag ganyan, sir. Di ba? Matapos niyang iwan yung Blue Ribbon at ngayon lang i-imbestiga, ha? Ang dami dapat ipatawag dati dun simula pa lang, ha? Ayaw mong gawin, tapos hihingi ka ng respeto para sa Blue Ribbon? Ang kawawa naman to. Hinihingi umaani ng gusto mong umalukay ng respeto para sa Blue Ribbon niya pati sa kanya. Sir, dapat sa susunod ang hiling mo naman respeto sa taong bayan. Kami naman, sir. Huwag yung sarili nyo lang. Ulitin ko, isa lang ang Blue Ribbon Committee. Isa nga lang eh. Iniwan mo pa dati. Bumabalik ka ngayon. Gaganyan-ganyan ka. Sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Oo, hindi siyam. Pero ba't wala bang karapatan yung siyam na yun na maumapila? Ba't ikaw lang ba may utak dyan? Ha? Ikaw lang ba may kakayahan dyan?
Ikaw lang ba binoto ng tao sa senador? Kung naman, oh. Hindi ho ba mga kababayan? So yun, pinangunahan po yung hindi pa inilalabas na committee report. Pero tama po ba na pwede rin sila mag-submit ng dissenting committee report? Wala rin sa rules yun, pero pwede lang gawin yon para ma-incorporate. Pero dapat i-take it in sa plenaryo. Sa tamang panahon, at the proper time, Sa tamang panahon daw. Kailan pa? Ha? they can always introduce amendment. Kung gusto nila i-amend na gusto nila sabihin nila isang Talagang yung ano niya, no, ayaw talaga pagpatungo kay Romualdez. Ayaw na ayaw nila. Ang daming dahilan. Pag si Romualdez, ano to, coincidence na naman? Ayaw talaga nila pag kay Romualdez. Oo. Ganyan katitindi itong mga to. pagdidebatehan namin yun. Kung tatanggapin nyo ng mayorya, kasi pagbobotohan niya, each and every individual amendment, pinagbobotohan sa plenary. At kung manalo yung kanilang inintroduce na amendment, magiging part yun ng committee report, yung final. May balak po ba kayong kausapin pa sa Senator Amy Marcos o Senator Marcoleta patungkol po dito? Wala, hindi lang ako kinakausap media kinakausap nila, ba't ko naman sila kakausapin? Ba't ko naman sila kakausapin? Hindi porket hindi ka kinakausap ng mga yo. Ikaw na nga may sabi, gusto mong igalang yung blue ribbon mo, di ba? Kasama ka. Dapat ikaw ang nag-initiate na igalang yan. Ha? Tandaan mo ang paggalang, hindi yan hinihingi. Inaani yan sa pamamagitan ng gawa. Ha? Tuturuan kita, ilang taong ka na ba? Sir, kami bata pa, dapat ikaw may alam yan. Pero tuturuan ka namin, sir, baka hindi ka pa may alam eh. Yang blue ribbon na hinihingi mo ng respeto yak, dapat sa'yo manggaling yan. Tandaan mo yan. Ngayon, ayaw mo kausapin sila. Sige, palagay natin ayaw kang kausapin nila, I mean, hindi ka ba magkukusa na sabihin mo, kausapin nyo ako, ano ba ang problema? Ano ba yung sisingit nyo? Bakit ba galit ka dito sa sinisingit na to? Bakit ba galit ka dito? Ano problema mo? Ha? Sige, sabihin natin, mali yung pamamaraan nila Marcoleta, inilabas to kasi, minidya nila para nabasusan ka. Palagay natin yon. Hindi mo ba isasantabi yung nabasusan ka? Tapos itong file na to, ibukod mo, i-reviewin yung dalawa. Kumbaga walang pinagkaiba sa opisina na, di ba, iba sa opisina nyo na private man o public, bisa may kaaway kang katrabaho. Kaaway ka, di ba? Promise, meron. Pag nag-away kayo, damay pati trabaho mo. Di ba hindi? Minsan niya, magkaaway kayo, mortal. Pagdating sa trabaho, napapansinan kayo. Hoy, pangalan ng katrabaho mo is Christian. Christian, nga to? Ano bang gagawin dito? Ay, sir, ganito yan, sir. Hindi dinadala sa opisina, di ba? Alam mo yung minsan nagkakaganon. Pero magkaaway kayo, kasi andyan yung boss nyo, ginagawa nyo trabaho nyo. Walang personal, sabi niya, trabaho lang. Ikaw ba, Pinky? Hindi mo ba kayang gawin to? Kung halimbawa, nabasusan ka kala Marcoleta, no? Palagay natin, no? Nabasusan ka, no? Hindi mo pwede isang tabi na, tapos yung gusto nilang ipresenta ito, hindi mo ba iintindihin to? Hindi mo ba, sige, akin na yung nyo, imbestigahan natin yan. Hindi damay pati dokumento Bakit kaya? Hindi ka naman talaga galit ka lang, Marcoleta, gagalitan ka lang. Gusto mo lang talaga huwag papasukin itong mga mastermind na to, itong question mark na to. Hindi kaya? Tanong ko lang Lumalabas po kasi pareho lang kayo halos na pinagbabasehan Kaya lang magkaiba o at least dun sa punto nila, meron na silang pinapatunguhan pero sa inyo, hinihintay pa nga kung ano yung magiging resulta ng inyong ilalabas na report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipag-debate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ng ginagawa nila. Tamo, sa kanya ganyan. Dadaanin ka sa mabuting dumaan kayo sa rules, di ba? Pero siya, nung si Marcoleta nag-iimbestiga sa Blue Ribbon, gumagawa siya ng sariling investigasyon. Walang sumisita sa kanya hanggang sa palitan nila si Marcoleta bilang Blue Ribbon. Tama, mali? Tandaan nyo, tama, mali? Di ba? Wala sa lugar, wala sa wala daw sa lugar. Sa panahon pa ba wala sa lugar? Transparency pinag-uusapan, Okay sana kung walang lumabas sa taong bayan, walang sumigaw ng transparency. Huwag mo sasabihin, INC na naman mga INC na naman ang sumigaw ng transparency. So, ibig sabihin, ayaw mo talaga ng transparency. Doon po sa muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee, ay may nabanggit ho kayo shut the F up. Sino po yung pinatutungkulan nyo rito? Yung mga nagkikriticize ng wala sa lugar. Nagkikriticize wala sa lugar? Sir, wala talaga sa lugar yung ginagawa mo.
Walang kasalanan ng Blue Ribbon Committee, nandiyan yan, existido yan. Ikaw ang nawala dyan. Ikaw ang bastos sa amin, taong bayan. Dahil yung committee na yan, amin yan. Pagmamayari ng lahat yan. Kasi ang mga nagtatrabaho dyan, pasahod namin. Sa gobyerno yan. Committee yan. Makapangyarihang committee yan. Nawala ka, binitawan mo. 'Di ba? Sa walang dahilan, babalik ka. Oh. Kaya wag kang magaganyan, sir. Wala kang karapatang magaganyan. Yeah. Dapat pinagbigyan ka na nga namin eh. Ba, wala ka naman masyadong narinig sa amin ng ano eh. Tapos pagbalik mo, dami mong ganaganyan. No? Wala sa katwiran. Wala Sorry, sa katwiran. Ba't ikaw may katwiran? Ka naman mag-criticize, pero ilagay sa ayos. Sir, ano ba bang ayos ang gusto mo? Yung constructive, hindi yung para manira lamang. Yun ang Walang paninira dyan. Tingnan nyo ha. Ano paninira? Ha? Ano paninira? Kayo, kay Romualdez? Paano mo naman paninira? Yung ba tinutukoy mo paninira? Ano paninira sa'yo? Ha? Ba't ikaw ba tinatarget nitong mga to? Ha? Kinu-question ka lang ba't ayaw mo ipatawag si Martin sa interparliamentary mo? Ha? Yan mga yan, matataas din ang pride ng mga yan, hindi yan luluhod sa'yo. Pero sa madaling salita, read between the line, nagmamakaawa sa iyo yung mga yan at kami. pinatutungkulan ko. Walang particular na person. Kung if they feel alluded to, then so be it. Nabanggit niyo po hindi niya nabasa yung may committee report na or yung report na nilabas nila, pero dito po may pinapatungkulan sila na si Congressman Martin Romualdez daw po yung may pananagutan doon sa flood control scandal. Tama. Si Martin Romualdez daw po ay may pananagutan sa flood control scandal. Sa barangay, sa lahat ng police NBI, pag tinukoy pangalan mo, automatic ipatatawag kayo parehas. Kahit saan sa kapitbahay mo, binanggit mo. Alika, mag-usap kayo. Kahit sa away bata alika, tawagin mo yung kaaway mo, usap kayo. Ano pinag-awayan nyo? Mag-uusap kayo kahit saan. Tingnan mo sagot ni Martin ni Lacson na. Ano pong tugon niyo rito? Mako-consider ng komite sa committee report yung testimonya ni Gutesa. Dahil iyon ay sinumpaan niya naman sa harap ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kung ano pa yung magiging evidentiary value noon kasi hindi naman siya humarap sa DOJ at saka sa ombudsman. But as far as the committee, okay yun. Kasi sinumpaan niya sa harap ng committee. So, isasama yun. Kaya lang, siyempre, sasabihin din natin na walang backup na ebidensya, dokumentaryo Granted. Sige, Gutesa, granted. man o testimonya ng iba para susugan yung kanyang testimonya. Okay, Ngayon, granted. ito naman sa usapin ng Golden Peasant. At least meron nga yung lead. Kasi alam mo, in-identify positively nung dalawang staffers, noong tenant ng dating may-ari, si Mr. Rico Ocampo. Kasi ang dating may-ari niya, si Doris Ho, Magsaysay Ho, no? Binenta niya doon sa Golden Peasant na ang majority stockholder. Huwag ka na magaganyan-ganyan, Lacson. Parang nagpapakaranda mo, magagaling ka eh. Ang hilig na sa magbanggit ng pangalan, no? Si ganyan, si Mike ganito, si Mike ganito, eto si ganito. Para maramdaman ng iba na magaling siya. Hindi namin kailangan niya, kaya namin gawin yan, sir. Hindi yan ang kailangan namin, sir. Yung kay Romualdez, yung tanong sa'yo, sagutin mo. Bakit di mo kaya ipatawag si Romualdez dyan? Yun ang sagutin mo. Talagang majority, o parang 99% yata yung nakita ko, a certain Jose Raulito Paras. Ang galing niya. Kuwari, ang dami niya alam mo, tapos biglang maglalabas ng mga CCTV yan, dati siyang PNP. Wala naman siya sinasabi dati yung PNP, pero yung mga galawan niya, yung salitaan niya, gusto niya ipahiwatig, dati akong PNP. Alam ko mga transaksyon sa mga liblib na lugar, sa mga usapin mga, alam mo yun, nararamdaman mo, di namin kailangan yan, sir. Tandaan mo. Si Attorney Paras, siya'y nakaupo sa tatlong, as board member, at least tatlong kumpanya ni dating Speaker Romualdez na nakaugnay, hindi ito sasabing kumpanya. Pero maliwanag na ito, halos public knowledge naman, na pagmamayari ni... Sir, yung bang abogado ni Romualdez o representative man lang, hindi mo ipatawag? O sige, palagay natin walang may interparliamentary courtesy si Romualdez. Wala ba siyang abogado para umarap dyan? Para yun ang kausapin? Ayaw mo pa rin. Isa lang ibig sabihin yan. Pinagtatakpan mo yan. Di ba? Yan ang haka namin, ha?
Ayaw mo pa rin, kahit abogado niyan. Hindi ba naisip yun? O Romualdez, hindi ka pwede imbitahan kasi may interparliamentary courtesy ka. Ha? O, sige. Eto na lang, abogado mo na lang para mo sa amin. Ayaw mo pa rin? Sir, kahit saan ka makarating, sir, nagtataka lahat, buong Pilipinas, kung ba't di mo pinapatawag yan. At si Romualdez naman, nagtataka kami, ba't ayaw mo pumunta? Dating speaker. Ngayon, dokumento against dokumento ito. Nung in-identify si Diskaya, dininay niya. Pero under the Philippine jurisprudence, the rule on evidence, mas matimbang yung positive identification kaysa sa denial. Established na yan. Established jurisprudence. So, si Diskaya can deny all he wants, pero the mere fact na positively na-identify siya ng dalawa, na siyang nagpapaalis sa kanila do sa property na iugnay kay former speaker, says a lot. And this could, at the very least, give a lead to the fact-finding team ng ombudsman, halimbawa, if they want to pursue. So yun ang binabanggit niyo pong link nitong si dating Speaker Romualdez at ng Golden Pheasant, yung nakaupo dun sa board. Pero Alam mo, siyam na senador yan na bumirma sa yan sa minority na to. Alam mo, tumawag ang siyam na senador, tatawag nila 4 na senador eh. Oh, para 13 na eh. Magkasundo na kayo. Oh, kapatid ni Cayetano, kapatid ni si Ligarda, si ano, magkasundo naman kayo. Bakit ba ganyan kayo? Ayaw nyo makisama sa minority. Tama ginagawa ng minority. Ano ba ginagawa ng majority? Sige nga. Ano ba naman kayo? Sa taong bayan ba kayo? Di ba? ang committee po ba may effort pa para talagang patibayan pa yung link na ito or mag-imbestiga pa further para talagang mapatunayan talaga yung pag-aari nitong bahay na ito? Meron. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin namin yung si Atty. Paras. Para kung sabihin niya sa kanya talaga yon, yung Golden Pheasant na siyang buyer o yung vendee noong property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba yung financial, yung kapasidad niya, no, yung wherewithal para bumili ng ganong kalaking halagang bahay. Kasi hindi biro-biro yung halaga ng bahay. Masyadong... Sir, para di ka mga pa, ipatawag mo si Romualdez. Hindi yun ikaw nag-i-explain yan. Nakmanteting naman to. Masyado mahal. Opo. Meron ho bang effort na imbitahan itong si Speaker Romualdez para magsalita? Tingnan mo ha, meron ba imbitahan? Tamo ha, agad na tanong reporter ha. Ayos naman, tingnan mo sagot ito ha. Sa inyong komite? Inimbita na namin siya noon kaya lang nag-decline. Hindi naman namin pwedeng pilitin maski sinong miyembro ng bakit? House of Representatives dahil nga doon sa time-honored, ano? Hindi na itong matandang to. Di ba? Nakakapag-init ng ulo eh. Di ba? Inimbita naman namin siya eh. Ganun lang yun, hindi siya pupunta. Ha? Tsakina naman. Grabe! Ang tindi nyo naman. Lacson, namumblema na bansang Pilipinas. Huwag mo naman daanin na ikaw si Ping. Huwag mo naman pagmalakihan ng mga Pilipino. Parang awa mo naman oh. Huwag mo naman lokohin lahat kami. Nakikiusap naman kami. Niloloko mo ba kami? Kami mga senior citizen, mga PWD, kami mga nasa ibang bansa, OFW, niloloko mo ba kami? Tanong ko lang. Tradition na yung interparliamentary courtesy. Yan ang paborito niya, interparliamentary courtesy. Sa buong buhay mo, hindi mo narinig yun. Ngayon mo lang narinig yun. Di ba? Yung pag ginagamit niya lagi, hindi na ito. Hindi ka ba mga katwiran? Hindi ba baba yung katwiran mo? Dumalo lahat dyan. Sila Toby Chanco, congressman. Si Libiste, congressman. Bilang resource person. Ang daming dumalo na congressman dyan. Hindi ka ba nababagabag dyan? Si Romualdez na congressman. Pairali mo ko ano? Interparliamentary courtesy? Ha? Subukan natin hindi dumalo yung mga congressman. Libiste, huwag kang dadalo dyan. Sabihin mo may interparliamentary courtesy ka rin. Tignan natin. Bitinin mo. Oo. Bitinin mo. Oo. Hindi naman pinipilit ng House na mag-imbita ng sitting senator. Hindi ba pinipilit ng House yan? Nakantete naman talaga kayo. Taki pa na to eh. Halata na eh. Di ba? Halata na eh. Naklanteting eh. Halimbawa, may siyam na pumasok. Nawalan ng cellphone. Siyam na pumasok. Kinapkapan yung 8.
Yung pang-siyam, ayaw magpakapkap. Ayoko, kapkapan ako. Eh, hindi pa nahanap. Kasi may may immunity siya, kaya di siya mapapakapkap. Tapos igagala mo, sige, huwag yung kakapkapan niya. Sige, nalabas ka na. Lahat ng 8 kapkapan, ito, maliban dito, huwag yung kakapkapan to. Kasi ito yung mismong mataas sa amin. Eh, nasa kanya pala yung cellphone. Siya pala nagnakaw. Ganun ba ang gusto mo? Mapunta naman po tayo sa Cabral Files. Sinabi nyo na may limang cabinet Lahat secretaries dinanay niya, no? Yung ginagawa nila Marcoleta, ayaw niya. Yung ipatawag si Romualdez, ayaw niya pa rin. Etong Cabral Files, ayaw niya pa rin. Ang tindi nitong mamang ito. Grabe na. Lahat ayaw niya. Lahat ng patungo doon sa big kay Romualdez, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Alam mo kung sabihin ko lang sa kanya, sir, ito lang bakit? Sisisihin ba namin si Romualdez? Ha? Tatanungin na naman namin na ba't ayaw mo? babanggit dito po sa Cabral Files. Sino-sino po ang mga ito? Hindi ko masasabi kasi nga ino-authenticate pa yan ng DPWH Pinapa-authenticate namin yung tinatawag na Cabral Files. Kaya until and unless ma-authenticate yan ng DPWH at sinabing ito talaga ay bahagi ng kanilang official record sa kanilang departamento, pwede sigurong gawing publiko. Ano siya, talagang may kinakampihan siya, Hindi siya bilang isang tempore, tapos bilang Blue Ribbon, na mangunguna siya, di katulad ni Marcoleta. Unahin nyo na yan. Kung si Marcoleta yan, unahin nyo na yung utos niya DPWH. Siya hindi, hihintay niya. Hintayin natin ng DPWH kung ano sabihin nila. Wala siyang, pagpupukpok na ginagawa, Hinihintay niya lang. Kung halimbawa, sa DPWH hindi magbigay, hindi okay sa kanya. Walang problema. Pag kay Marcoleta, matagal magbigay yung DPWH, pupukpukin ni Marcoleta yan. Matatagal nyo. Dalhin nyo na rito yan. Di ba? Di ba ganyan? Kahit mga tulpo, di ba natin ganyan? Tawagan nyo na, di ba natin nasa radyo pa lang sila, tawagan nyo na, di ba gusto ng mga tulpo, kaya pag sabing tulpo, wow, susumbong kita kay tulpo. Kasi aksyon kagad. Pero ngayon, mga tulpo, walang aksyon, Ayaw pakilaman to. Tulpo siya, senador siya. Hindi nyo mo papakilaman na, bilisan nyo mga tigitap DPWH, asikasuhin niya to. Mayroon bang ganyan nangyayari ngayon? Pansinin nyo, pinapapansin ko lang walang ganyan nangyayari ngayon sa Senado. Si Marcoleta lang ang lumalaban sa Senado ngayon, saka si Amy. Walang gumaganyan ngayon sa Senado. Ba't parang kung ano ilabas lang nila, pahig na kayo? Ay, hindi makapagbibigay pa ngayon O sige, sa susunod na lang. Ganyan ba ngayon ang investigasyon? Lacson? Inimbitahan namin si Romualdez pero ayaw ayaw namin, hindi pwedeng pilitin kasi may interparliamentary courtesy. Ganun na ba? Papayag ka na lang ganun? Nang titing naman. Binuto kayo ng tao kasi alam nila hindi kayo ganyan. Tapos ngayon ganito kayo. Ano ba naman yan? Yung public, yung pag-identify, hindi lamang nung sinasabing 5 cabinet secretaries, kundi kung sino pa yung nakalista doon. Pero alam mo, Rafi, yung sinasabi Cabral Files na allocable, kukontray na naman yan. Unless, ang motibo para magkaroon ng allocables, pinagtanggol na naman niya. Wala pa naman din kumuha ng kickback, di ba? Yun, talaga listahan lang yun. Kasi sa net yun masasama Ang analogy ko nga dyan, kung ang motibo mo, makakuha ng commission o feedback, kaya ka merong allocable. Ganyan siya. Nandun na siya sa Blue Ribbon, siya na chairman yan. Hindi pa siya gumawa ng paraan para mapagbangga. Kung ano meron sa DPWH, palabasin niya. Napakadali na naman Ngayon, nagdadakdak na naman siya dyan. Mayan tulad dito sa at the very least, planned robbery. Pero kung wala naman, at ang pakay mo, magbigay ng proyekto sa iyong distrito, sa mga constituents, walang problema doon. There's no problem at all. Kasi talagang patungkulan din naman ng bababatas sa oversight na yung nakaligtaan sa net, punuan sa mamagitan ng mga amendment. Ang sinasabi naman po ni Congressman Leviste, 99% ng mga nasa listahan ay napunta sa GAA. Gaano ho ba kasignificant ito? Hindi ko masabing, hindi ko ma-confirm yun. Kasi nakita ko parang hindi abot ng 99% yung nasa allocable na na-adapt sa GAA. Kasi may mga amendments na pumasok Opo. Actually, sinabi niya po yun doon sa pagdinig 95% meron na raw mga kontratista at majority or 99% nga ay nasa GAA na raw po.
At may imbitahan pa rin po ba siya sa susunod na pagdinig? Si Congressman Leviste? Kung gusto niya mag-attend at magdagdag pa ng kanyang salaysay, welcome siya. Magsisino naman welcome sa committee kasi public hearing yan Welcome sa committee kahit sino, pero pag naglabas na papunta kay Romualdez, ayaw mo. Kita nyo welcome naman daw kahit sino sa committee. Yung sarili mo ang senador si Marcoleta andiyan dyan na, katabi nyo na Kasi Amy, naglalabas ng mga dokumento Ayaw mo pa Di ba? Ebidensya, eto na nga, ebidensya Lalabas siya pag pinurso mo to ayaw mo pa rin Sabi mo, welcome? Kung maniniwala kayo, ko po. Antindi. Kailan po yung susunod na pagdinig, Senator? Sikapin namin kung may puwang next week kasi kung ano pabaganalan. Sikapin namin. Wala lang. Tablado kayo mga Pilipino. Kung ano pabaganalan ang investigasyon na to. Wala na. Ayaw. Sila lang pakikinggan. Sila lang may karapatan niya. Pilipino, wala nang karapatan. Diba? Matapos ating pasahuran tong mga to, na kami ng session o kaya week after next. Kasi next week, inaasahan ko na matatapos na yung aming partial committee report. At plano ko i-report daw sa floor partial committee report para mapatutuhan kung ano yung mga portion doon na i-adapt as yung sa bahagi ng partial committee report. Doon dapat nga pumasok yung sinasabi nila minority report hindi sa ginagawa nila ngayon. Diyos ko po, welcome lahat yan welcome yan. Diyos ko po, dapat yan doon pumasok narinig nyo yun dapat doon pumasok Ngayon, Senator Marcoleta sa Amy, ipasok niya sa sinasabi ni Lacson sa gusto niya. Tignan natin kung papayag pa rin to. Palagay ko hindi pa rin. Palagay ko hindi pa rin. Igigit niya pa rin na talagang binastos ako respeto ako Wala kaming pakialam kahit binastos ka. Wala kaming pakialam kahit dinisrespect ka. Ang pakialam namin dyan, yung para sa taong bayan. Dahil ikaw nagtatrabaho ka dyan. Huwag kang magreklamo. Magreklamo ka, di mag-resign ka. Di ba? Nagreklamo ka ba sa trabaho na yan? Nagdi-disrespect ka? Doon na lang ipasok sa amendment. So, ang sinasabi niyo po, meron pa silang tsansa na pag nakukulangan sila, pwede silang tama, may pera pa siyang tsansa. dumalo ron. At kung may ebidensya sila, doon po ilabas tama. sa mga susunod na pagdinig. Hindi lang sa pagdinig. Yung nakapaloob sa minority report na tinatawag, ipasok nila sa amendment. Dami requirement! Kasasabi niya lang kanina, sa susunod na pagdinig, pwede kayo pumunta doon. Dapat doon yung tiniming yun, hindi ngayon. Sabi niya, ngayon may requirement na. Binaka pa kasing tanong ng ng reporter Ibig pa lang sabihin, pwede pa pala silang may requirement na. Nakanteting naman. Dapat susunod na tanong ng reporter, paano kung ma-meet niya yung requirement? Ano kaya sabihin nito? Talagang ayaw niya, Ayaw niya talaga mapasok yung minority. Bakit kaya? Wala namang masama. Sir, bakit kaya? Tanong ko lang. May masama ba ipasok to? Wala naman kung wala namang kasalanan Di ba? At the proper time. Kung masama ba ipasok to? Totoo to? Pagka nasa plenaryo na dinidebate, yung committee report, Makuha ko na rin po yung opinion nyo. Sangayon po ba kayo doon sa mga ginawang state witness? nag-undergo sila Lahat ng tanong sa kanya, basta papunta sa Romualdez. Yeye Bonel. ng evaluation sa WPP, sa DOJ. So, hindi para ako maghusga kung ano yung kakulangan o kanilang Hindi siya para magusga sa kakulangan. Pero yung hawak ni Marcoleta na ito, hinusgahan mo na. Anong katunayan? Ayaw mo basahin, ayaw mo tanggapin. Diyos ko po. Kung ano lang papabor sa'yo, yun ang gusto mong sabihin. Diyos ko po. qualification because may proseso dyan at may mga requirements na sinusunod. At ang sinasabi niyo po, yung ibang wala pa sa WPP ay pwede pa at may chance pa pag mag-cooperate sila at magsabi talaga ng kanilang nalalaman. Call na ng DOJ yun. Kung may mag-apply at sa tingin nila, pwede tanggap. Tinanong ko nga yun sabi naman ni Prosecutor General Padulyon, pwede. Basta mag-fully cooperate at Pwede daw, pero alam mo, wala sa batas ang restitution. Na mag-restitution muna bago mag-WPP. Ang nasa batas, WPP muna. Pero pumapayag ka. So, ibig sabihin, kaya mo labagin yung batas. Sa bagay, nung nagsalita si Erwin Tulfo sa harapan mo,
at si Boying, hindi mo man lang sinaway na yun ay bibendalo. Pumapayag ka, ibig sabihin, hindi mo sinaway eh. Yun ang ibig sabihin namin eh, hindi mo sinaway, ibig sabihin pumapayag ka. Kung pumapayag ka pala na ibendalo, bakit itong yung interparliamentary kay Romualdez hindi ka pumapayag na maben yun? Bakit? Ha? Mas mahalaga naman talaga. Okay. Granted, mas mahalaga na ibendalo yung restitution. Sige, maibabalik yung pera sa taong bayan. Pero ito eh, hindi naman to masyadong mahalaga kay Romualdez eh. Ipatawag yan naman eh. Bakit? O talaga mahalaga sa yan? Makakatulong. May mga pamantayan dyan eh. May mga panuntunan na kailangan yung materiality ng kanilang testimonya, tapos pwedeng i-corroborate on material points, tapos indispensable yung kanilang testimonya para sa conviction ng mas nakakataas na mga personalities. At hindi sila yung most guilty. Opo. Napag-usapan din po doon sa hearing yung restitution eh. At Ayun na. sinabing sila Diskaya pa raw yung feeling Lahat ng tanong sa kanya ng reporter, reject. Yeye Bonel, reject. Basta papunta kala Romualdez. Nakawan. Ano pong position nyo doon? Tama yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Medyo makapalang muka. Kasi ang nakuha nilang kontrata mula 2016 hanggang 2025, period ng 10 years, 207.5 billion. Na-point out ko na ito. No? Alam mo bakit nasabi ng Diskaya yon? Hindi nyo kasi binigyan WPP sila eh. Kung binigyan yung WPP sila, nasabi nila yung mastermind, saka sila magsosole. Hindi yung pagsosoliin nyo muna sila. Hindi talagang para sila nanakawa nun. Ang eng-eng nyo, hindi nyo alam kung ano ibig sabihin nun. Hindi po kasi sinabi ng Diskaya yon at inulit mo, kinakampihan namin si Diskaya, hindi. Dapat niya maprosahan si Diskaya eh. Yan ang sa amin eh. Pero yung pagsasabi niya na yon, dapat may wisdom kayo doon. Eto, gamitin nyo, wisdom. Di ba? Sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para sabihin sila pa yung pinagnakawan. At saka medyo nadulas siya nung tinanong ko siya bakit naniningil siya sa mga kongresista. Sinabi niya, yun nga, naniningil daw siya. Paano nagkautang yung mga kongresista sa kanya? Alam mo, subliminal yun and that can be pursued. Ang ibig sabihin nun, as a contractor, nag-a-advance talaga siya sa ibang mambabatas o sa ilang mambabatas. Ngayon, yung pala eh. Ba't di mo ipatawag yung mambabatas? Nag-a-advance siya. Interparliamentary courtesy pa rin. Diba? Wala, si Diskaya lang eh. Ganito na pala no, sa Pilipinas, no? Hindi ka pwede ikulong pag congressman ka. Hindi ka pwede kasuhan. Oo. Pag bumaba ka, doon ka nakakasuhan. Pati kay Rebilla. Hindi ka kailangan kay Rebilla. Hindi na siya senador, kakasuhan na siya. Yung pala, no? Sakit, no? Hihintayin pa natin mawala sa posisyon tong mga to bago sila makasuhan. Kawawa naman mga ordinaryong Pilipino, no? Yung ordinaryong Pilipino, kahit nasa posisyon siya, makukulong siya, kukulong eh. Pero pag ito mga congressman, no, talagang immunity, no? Tapos may mga tao pang ganito, na mumuprotect, para bantila, pinoprotektahan niya si Martin. Di ba? Kawawa Pilipino, no? dahil nagkagulo, dahil sa flood control anomaly, naniningil siya ngayon, nagpapa-reimburse. So yun, dulas ng dila yun eh. Giveaway yun eh. Opo. Ano pong aasahan ng publiko sa mga susunod pagdinig ng Blue Ribbon na committee? May mga bago bang testigo? Well, ano asahan ha? O may mga nagvo-volunteer pa ba? At nagpaparinig po sa inyo na pwede na sila magsalita? Sa ngayon, wala. Pero yun nga ang ipupurso namin, yung angulo ng yung aspeto ng bilihan ng 30 Tamarin Street, South Forbes. Dahil may kumayog na yung... Kung ipupurso mo rin yan... Speaker Romualdez, pwedeng ipurso yun as a lead, ano? The very least, a lead. Hindi ko sinasabing enough yun to implicate the former speaker. Pero sinasabi ko lamang, iwas na iwas, no? mag-provide ng lead yun sa mga investigators. Kasi hindi naman na... Tama na, hindi namin kailangan yan. Kung ipupurso mo si Romualdez, ipatawag mo, tapos maniniwala kami sa'yo. O, yung pala, mga kababayan, no? No, ito po ating reaction at opinion. Paalam sa inyong lahat.